tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Let's open our Bible in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 1, verse 5. Jeremiah chapter 1, verse 5. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. This is God speaking to Jeremiah. And I ordained thee a prophet unto the nations. Let me read that again. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. So this man, Jeremiah, was ordained to be a prophet even before his birth. I'd like to speak on the subject, God's foreordained ministry. God's foreordained ministry. Tayo sa mandaling manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, we are so thankful for all the blessings that you have provided for us. Especially, Lord, the spiritual gifts that you have used and have been using, Father, to edify the body. And Lord, as we come to your word, we know, Father, Lord, that your word is the source of our life, the source of our strength, the source of our wisdom and knowledge. It's the manual that guides us in our earthly journey. And I just pray that you would once again inspire your servant to utter words, Lord, that would strengthen the ministry, that would strengthen, Lord, the faith of your people, Father. I prayed for your divine wisdom that you would grant to your servant as I minister your word to your people. This we pray and ask in Jesus' name. Amen. God bless you. You may have your seats. I was thinking what to share today since this is a special day for all of us. Dahil this is also the birthday of our father in faith. My father in the physical and my father in the spiritual. And your father in the spiritual. Nagkataon na ang kanyang birthday tumama sa linggo. We usually celebrate it in a different day. Pero nataon na ang kanyang birthday ay linggo. That's why I'd like to preach about a message, sabi ko sarili ko, concerning the ministry. Concerning the ministry. Because I believe that this ministry is foreordained by God. This ministry is foreordained by God. Amen. So that's the thing that I'd like to talk about. Because alam nyo, it's good. I think it's just appropriate to honor God's servant. Now, some people that are extreme, they may think it not right. But that is scriptural. Amen. The scripture instructed us, amen, to honor, to respect those that the Lord has set to rule over us. Why? Because they watch over our souls. And alam niyo, when the Lord gave the commandments, isa doon sa kanyang commandments, honor thy father and thy mother. If God would say at that in the natural, that as we children, we have to honor our parents, our mother and father, amen, na ginamit ng Panginoon na instrument para tayo maisilang sa lupang ito. And that commandment was commandment with a promise.
At nang binigay ng Panginoon ang commandment na yun, ay wala siyang condition na binigay. Hindi niya sinabi, you honor your father and mother if they are believers. Hindi niya sinabi yun, ano? You honor your father and your mother if they are good parents. Basta ibinigay lang ng Panginoon yung commandment na yun without any condition. At sabi niya, you honor your father and mother, and this is a command with promise, that your life would be long on earth, that God would bless you. And if God would command that in the natural, how much more, amen, to those people na ginamit ng Diyos para sa atin. Amen, yung ating Father in faith na ginamit ng Panginoon para tayo makakilala sa Kanya. And I believe that we should honor them. That's why the Bible instructs us to honor, amen, the servants of God and give them respect. And that is also what we want to do today as we celebrate my dad's birthday. Alam niyo, sabi nga nila, it's better to give flowers habang yung tao ay nabubuhay pa kaysa magbigay ng namatay na. Diba? Of course, parehas na maganda yon, pero mas maganda na buhay pa lang, binibigay mo na yung bulaklak. Diba? At ganun din naman, mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay, mas maganda na sabihin mo na mahal mo sila habang buhay pa sila. Huwag mo nang hintayin na mamatay sila bago saka mo sabihin na mahal mo sila. Diba? If you want to see, express your appreciation, if you want to express how grateful you are to them, sabihin mo habang buhay pa sila, habang malakas pa sila, you express it. Sabihin mo sa kanila, because the day would come when the Lord took them home, katapos saka mo sasabihin, ay mas na-appreciate ng pinagsabihan mo kung sila'y buhay. Tama ba? Kaya kung nasasabi ito, alam niyo mga kapatid, I've preached in many funeral service already. And sometimes when it comes to eulogy, I would call some members of the family, and they would stand, sasabihin nila how grateful they are, how maybe if it's a parent, kung kano nila kamahal yung kanilang mga magulang, dahil sa kanilang mga sakripisyo and so on. But sometimes I observe na some of those family members that would give their eulogy, meron silang mga regrets. Pagkat sasabihin ng isa ay, sayang pagkat hindi ko nasabi kung kaano ko kamahal yung aking ina o aking ama nang siya'y nabubuhay pa. Kaya sinasabi ko sa inyo na mas maganda na i-express natin ang pag-ibig natin o ipadama natin ang ating pag-ibig habang sila nandyan pa. Pagkat I believe that it's one way to encourage them. Diba? It's one way to boost their self-esteem. Diba? Diba? Kung isang tao ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, brother, you've been a blessing to me, or mga mahal mo sa buhay, salamat. It encouraged the person. Marahil yung person na yun may problema, may mga struggles, but because you show your appreciation, how much you are grateful to that person, recognizing their sacrifice and their love for you, ay mas na-appreciate nila yun, ano? And that's the thing na we want in our relationship with our family, with our loved ones, na ipadaman natin habang sila'y buhay. Amen. Huwag niyong hayaan na mamatay yung mahal mo, na saka mo palang sabihin na mahal mo siya. Habang buhay sila, let's just express how much we love them and appreciate them. Amen. And I think that is appropriate and proper. Amen. And alam natin na hindi madali ang maging pastor. Para sa mga nagsasabi na madali, pwede niyong subukan. Diba? Because as I have said before, that you could never understand what it is to be a pastor unless you become one.
You could never fully understand the heart of a pastor unless you become one. And the Lord has made me also a pastor, and I know what a pastor is, not by knowledge, but by experience. So, one thing that we could learn from the lesson sa mga aso, alam natin, the dogs don't bite the hand that feed them. Ang aso, hindi niya kakagatin yung kamay na nagpapakain sa kanya. And alam nyo, mabuti pa yung aso. Dahil kuminsan maraming mga pastors ngayon na one thing that they are struggling with or one thing that is causing them problem is their own people that feed them. Diba? Look at Moses. The ministry of Moses, napakaraming mga complainers, mga murmurers. There was such time na na-burn out si Moses, diba, sa ministry. Why? Because nakikita natin yung mga yung bagay na nagkukos ng stray ni Moses, actually it's not coming from outside, it was coming from within. Diba? At maging si Moses na burn out sa kanyang responsibility, pagkat lahat ng problema idinadala sa kanya. Kaya in-advisean siya ni Jethro, sabi niya, wag mo angkinin lahat. Sabi niya, bakit hindi ka i-delegate mo yung mga bagay na yan, mag-appoint ka ng mga leaders to deal with the problem of the people. Yung mga mabibigat na lang idadalhin sa'yo. Pagkat a minister is a burden bearer. He bears the load of the congregation. Kung mayroon kayong problema, lalapit kayo sa pastor nyo. So, kung maraming miyembro, maraming lalapit sa pastor. Diba? Pero maybe never at one time narinig nyo ang pastor na lumapit sa inyo at humingi sa inyo ng encouragement, or because usually as a pastor, you just deal directly with the Lord. Deal directly with the Lord. So, it's very important na nandoon yung expression din natin ng appreciation. Amen. So, nakita natin yan. Salamat sa Panginoon because at this stage in the ministry, wala naman tayong nagiging mabigat na problema dahil ang dami na nating pinagdaanan na problema. Amen. Napakarami nating battles na pinagdaanan. You know, we are not just talking 30 years history, more than 30 years. So marami na tayong pinagdaanan, pero the Lord has been our strength. Diba? Siya yung ating kalakasan, nag-guide sa atin sa lahat ng ating battles. At hanggang ngayon, makikita natin that this ministry is ordained. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Marami ng bagyo na dinaanan. Marami ng mga struggles na dinaanan. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Diyos pagkat hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin tayo. Praise God. Kaya I choose a message, concerning ministry also that would honor, the man of God. I said this before, during sa birthday ni Daddy, but let me say it again, because others may not be present at that time. Naalala ko when Brother Branham went beyond the curtain of time, of course, napakaraming sumalubog sa kanya. He met his people, his converts. And if you have read that story, okay, as accounted by the prophet, when he went beyond the curtain of time, there was a group of men na binuhat nila si Brother Branham, okay, on their shoulders. Then they put him on the top of the hill.
And after they put Brother Branham on the top of the hill, then they stepped back and they cried with so much excitement. Sabi nila, "Oh, my precious brother." Then after a while, the multitude joined those young men. Sabi, hundreds of thousands of young men and women. And they shouted saying, "Oh, my precious brother. Oh, my precious brother," with so much excitement. And si Brother Branham was surprised sa ginagawa nila sa kanya. Those are theophanies. Or those were theophanies. So, itinaas ni Brother Branham yung kanyang kamay, okay, just to signal to stop them kasi gusto niya magsalita. Then, ang sabi ni Brother Branham, "I shouldn't be up here. I'm nobody special." Pagkat nilagay siya on the top of the hill. "I shouldn't be here. Bakit niya ako nilagay dito? I'm nobody special." Then Brother Branham heard a voice. Sabi ng tinig, "You were called to be a leader. You were called to be a leader." Then sabi ng mga multitude, those theophanies, ang sabi nila kay Brother Branham, "If you had not gone forth with the gospel, we won't be here. If you have not gone forth with the gospel, we wouldn't be here." Could you imagine that? Beyond the curtain of time. Those theophanies, those people, even beyond the curtain of time, they recognize and honor the man whom God has used. That God has used. Ginawa yun beyond the curtain of time. Amen? So wag na natin hintayin yung beyond the curtain of time. We also do it here. Amen. We want to honor the servants of God that, that made big sacrifices for us. My brothers and sisters, I could say, if Pastor Fidel did not go forth and preach the gospel, we wouldn't be in this message. But thank God, He used Pastor Fidel. That's the reason we are here. That's the reason we are in this message. Because God sent a man. He is a man sent by God. Amen. Para makilala natin siya. Para makaparoon tayo sa mensahe. Alam nyo, ang responsibility ng isang ministro, ng isang pastor, sabi ni Brother Branham, higit yan sa presidente ng isang nasyon. Because he deals with the soul of men. And they have a greater accountability. Kaya nga sabi ni Paul, wag lahat ay maging gusto maging guro, pagkat higit ang kanilang responsibility at accountability. Amen. So here I just have two scriptures that I'd like to emphasize because I don't want to get you long. First, here in Romans chapter 10, maybe we could start in verse 9. Romans 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. This is how salvation has come to us. Okay? The gospel was preached, then we believe it in our heart and confess it with our mouth. Diba? Okay. Then you believe in your heart, what you have heard, you believe in your heart, then you confess it with your mouth. Okay? At sabi dito, and thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For with the heart man believeth unto righteousness.
So you don't just believe it in your heart, you confess it with your mouth. And with the mouth, confession is made unto salvation. That's how salvation is brought to you. You believe in the heart, the gospel, and you confess with your mouth. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Verse 12, for there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ano yung call na tinutukoy dyan? Yung verse 9. Okay? And if thou shalt confess in thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart, diba? Thou shalt be saved. This is itong call na ito, it's confession. Okay? You're confessing your faith. Okay. So whosoever shall call unto the name of the Lord shall be saved. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? At paano sila tatawag sa Panginoon o tatawag sa Diyos na hindi nila pinaniniwalaan? Nang ibig sabihin, kinakailangan muna silang maniwala before they make their confession. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? At paano sila maniniwala kung hindi sila nakarinig? Kaya tayo'y naniwala kay Jesucristo ay dahil meron tayong narinig patungkol sa Kanya. At nang tayo na rin napakinggan natin yung bagay na yun, naniwala tayo sa ating puso. At dahil naniwala tayo sa ating puso, we started to call upon the Lord. You recognize that you are sinners. At alam mo na siya ay sacrifice, amen, that took your place for you to be saved. Kaya you start to confess your faith in the sacrifice. You start to call on the name of the Lord. But before you call on the name of the Lord, naniwala ka muna. At kaya ka naniwala, bagkat meron kang napakinggan. Diba? So sabi dito, and how shall they believe in him of whom they have not heard? Pwede ka bang maniwala sa bagay na hindi mo napakinggan? And how shall they hear without a preacher? Naniwala ka dahil meron kang napakinggan. At paano ka merong mapapakinggan kung walang mangangaral? The reason, nang ibig sabihin mga kapatid, your conversion is connected with a preacher. Amen. Why? Because ang Diyos, meron siya mga hinirang na mga tao na mangangaral ng kanyang ebanghelyo. At sa pamagitan nila, marinig nyo ang ebanghelyo. Hindi direktang Diyos na mangangaral sa inyo. Hindi direktang anghel. Ang sabi ni Brother Branham, God did not choose the angels to preach to men. Sabi niya, He could have chosen the Son to preach to men, to make it more supernatural. He could have chosen the moon, the stars, or an angel to preach to men. But no, God sent men to preach to men. Kaya ka nananalangin si Cornelius. At nang buwaba yung angel sa kanya, binigyan lamang siya ng instruction ng angel. Ang sabi niya, magpadala ka sa ganitong lugar. Hanapin mo ang pangalang Peter sa kanyang lugar. Simon Peter. At ipatawag mo siya at sasabihin niya kung anong dapat mong mapakinggan. Na pwede nang mangaral yung anghel na direkta kay Cornelius, pero hindi yun ang pamamaraan ng Panginoon. Hindi yun ang programa ng Panginoon. Ang programa ng Panginoon, magpapadala siya ng tao na mangangaral sa tao. Nang ibig sabihin, your conversion, mga kapatid, ay konektado pagkat merong tao na isinugo ng Panginoon sa buhay mo para makakilala ka sa Kanya. So sabi ni Paul dito, and how shall they hear without a preacher? Napakinggan niyo ba ang message of this day? Kayo ba ay lumago sa mensahe ng kapanahunan na ito kung walang mangangaral? At ang sabi nito,
And how shall they preach except they be sent? At paano sila mangangaral, yung mangangaral? Maliban sila ay sinugo. Mga kapatid, ang pakikinggan mo yung isinugo. Tama ba? Pagkat hindi lahat ng mangangaral ay isinugo. Pero I believe na merong mga sinugo ang Panginoon na makakalaga ng ating kaluluwa. Merong mga sinugo ang Panginoon na sa pamagitan nila, makikilala nyo ang Diyos. Makikilala nyo ang salita ng Panginoon na inihayag sa kapanahunan. So it is a man sent by God. Hindi isinugo ng Bible school o ng seminaryo, ng simbahan. Ginakailangan na ang Diyos ang tumawag at ang Diyos ang nagsugo. Amen. And how shall they preach except they be sent? At I believe, mga kapatid, as a witness of the ministry of my dad, alam ko na siya'y sugo ng Panginoon. Alam niyo, sabi ng mga tao kay Christ, how can we do the works of God? Sumagot si Jesus Christ, believe on Him whom God has sent. Why? Pagkat yung isinugo ng Panginoon, dala-dala niya ang programa ng Diyos. So you could do the works of God. Pag ang Diyos nagsugo ng mensahero, pagkat meron siyang mensahe. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya kayo na mga miyembro, you have to see the link between you and the pastor. Because the reason God sent a pastor is because of you. Merong connection, merong link ang shepherd at sheep. At ang Diyos ang nagbibigay ng kapahayagan kung sino ang pastor mo. Diba? Yan na kailangan meron kang revelation because they will be the one to give an account. They will be the one to present you to God. Now, alam nyo, maybe just a little testimony. Alam nyo, nang tinugon ni Daddy ang kanyang calling, struggle din siya. Diba? Kasi alam nyo, ang bread and butter niya sa kanyang pamilya ay ang pagtugtog. Ginagamit niyang regalo niya. Entertainer siya dati. Diba? I think around 3 years yan sa Vietnam. Nag-i-entertain sila ng American troops. Eh, kilala siya sa Dagupan, yung mga taga-Dagupan talaga. Kaya barkada niya yan sina Chito Samson, sina Al Fernandez. Minsan nga nakausap ko nga si Benjilim. Sabi niya, sinusundan-sundan namin yung papa mo noon, sikat yan. So, ayan ang buhay ni Daddy noon. Diba? Kung baka popular siya sa mundo. Ito, just to give you a little story. Nang grade 6 ako, nag-aaral ko sa Ordaneta. Inanyayahan ako ng ka-classmate ko. Grade 6 tama. Inanyayahan ako ng classmate ko doon sa kanilang bahay. Pumunta kami doon sa bahay nila. At nang pumunta kami doon sa bahay nila, pinakilala niya ako doon sa kanyang tatay. Ito pala, sinong tatay mo? Sinabi ko, tatay ko po si Fidel Baltasar. Tatay mo siya? Yung napuntang ko palang bahay, idol niya si Daddy. Tatay mo siya? Grabe. Alam mo kung gaano kasikat ang papa mo noon? Sabi niya noon, grabing gumitara yan. Talagang grabing gumitara yan. Bilib na bilib. Siguro hindi marunong gumitara. Sabi niya, at alam mo, kapag makamayan mo yung tatay mo noon, pag makamayan mo siya, sikat ka na rin. Sabi ko, sikat pala yung tatay ko. Hindi ko alam na ganun pala ka-VIP. Galing pala ako sa pamilyang celebrity. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi yun kung na-realize ko at that age, ay talagang popular pala si Daddy noon. So, naalala ko, kanyang testimony,
Of course, nag-struggle pa siya na i-give up lahat kasi alam niyo naman, napakahirap ng pioneering stage. Until such time na ang kwento niya, nakasakay siya sa isang sasakyan, kasama niya yung mga barkada niya at yung mga ibang musician. Medyo bago-bago yung driver. At medyo merong nangyari sa daan na nataranta yung driver. Naiuhulog niya yung sasakyan doon sa fish pan na malalim. Yung mga kasama niya, nakalabas lahat. Pero hindi nakalabas sila, na-trap siya sa ilalim. Gusto niya makalabas, hindi siya makalabas. So, yung mga nakalabas na makakilala niya, wala pa si Fidel. Akala nila namatay na kasi medyo matagal na doon sa ilalim ng tubig eh. Kasi na-trap siya eh. At si Daddy nakita niya rin na yung espiritu niya umihiwalay doon sa katawan. Pero meron siyang nakitang liwanag sa taas. Alam niyo Daddy, nagsabi niya right. Patuto niya. At sabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon at maglilingkod na ako sa iyo. With that little prayer, because it was an urgent prayer, bumalik siya sa kanyang katawan at sinundan niya yung liwanag at nakalabas siya. At dahil sa nabi niyang nainom doon sa ilalim, nang siya'y dumumi, putik, ang dumi, nilalabas niya. Kasi nakainom na siya doon. Mga kapatid, the Lord gave him that experience para i-give up niya lahat. Why? Because he has a calling. At alam niyo mga kapatid, why? Because when the Lord thinks about His servant, you were under consideration. Pagkat naisip kayo ng Panginoon, you were in the mind of God. So, alam naman natin na ang ministry ni Daddy, he is kumbaga, package yan eh. Okay, bukod sa dynamic preacher ay gifted musician. Kaya talaga kung sa tugtugan hindi nahuhuli ang iglesia. Talagang nandoon ang music sa pagpupuri sa Panginoon. So I'm showing you mga kapatid because how shall they preach except they be sent? Amen? Merong mga sinugo ang Panginoon. Marami sa kanya mga sinugo, ayaw nila yung calling. Pero itong plano ng Panginoon sa kanila, that's why God has to break them. To break their will. To break their spirit. Why? For them to give in to the will of God. That's why mga kapatid, responding to the calling of God, you have to give up a lot of things. Sometimes you have to leave your profession. Sometimes you have to do this, you have to sacrifice. At ganoon ang ginawa ng ating pastor. Iniwan niya ang profession niya, iniwan niya yung popularity. Akala ng mga barkada na baliw na siya, pati yung kanyang sariling tatay, akala na baliw siya. Kasi nang na-convert yan sa Panginoon, pumunta yan sa kanyang tatay, lumuluhod, humihingi ng tawad sa mga kinonfess yung mga nagawa niyang kasalanan. At nabigla si Papanginoon, nabigla siya kasi hindi niya ginagawa yun eh. Kaya sabi niya, ang bago lahi anak ko. Bakit humihingi ng tawad? Hindi naman siya ganyan noon. Why? Pagkat merong ginawa ang Diyos. Amen, merong ginawa ang Diyos. Amen. So, sabi dito, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings. And bring glad tidings of good things. How beautiful are the feet of those that bring the gospel. Amen. Kung may nagbalita sa iyo ng good news, di ba? Kung maaari lang, naglakbay pa sa malayo, gusto mong halikan yung paa niya, beautiful are the feet. Amen. Dahil hindi mo matatanggap yung balita na yun kung walang naghatid ng balita. Amen. At mga ngaral ng Panginoon, sila ay tagapaghatid ng magandang balita para sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon.
Now, I'd like you to turn your Bible dito sa ating text. Sa Jeremiah, chapter 1. Verse 5. Sabi dito, before I formed thee in the belly, I knew thee. Amen. That is showing God's choosing. That Jeremiah was chosen in the office of a prophet even before God formed him in the womb. Now, pag sinabing form in the womb, ang nafo-form lang sa womb ng yung ina, yung body. The soul is never formed in the womb. Because your soul comes from God. Nawa niyo mga kapatid? Kaya if we understand it that way, nakita mo, ang starting point mo, hindi sa sinapupunan ng iyong ama, ay ng ina. Amen. Di yun. Amen. Because what was formed in the body or in the womb of your mother is just your body. Pero kapag ikaw elect ng Panginoon, your soul is an attribute of God. That's why it's redeemable. Amen. Bahagi ka ng Diyos. I knew thee. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb. In other words, before you were born, I sanctified thee. Ibig sabihin ng sanctified, to set apart. He was already set apart for the ministry. And I ordained thee a prophet unto the nations. So he was not ordained as a prophet nang siya'y tinawag na ng Panginoon. He was not ordained as a prophet when he was born. No! Jeremiah was ordained as a prophet to nations, amen, before he was formed in his mother's womb, before he was even born, amen, he was already foreordained to be a prophet. Kaya my message is God's foreordained ministry. Alam niyo, ang fivefold ministry, that is something foreordained by God. Merong 5 office gifts: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ay, ang bagay na yan, hindi mo pwedeng i-desire. Yung gift na nandoon sa Corinthians, yung 9 spiritual gifts, pwede mong i-desire yun. Sabi mo, Panginoon, ang sanong sabi na Paul, covet the best gift. Diba? So, pwede mong i-covet yun. Gusto ko ganitong gift, Panginoon. Bibigay ng Panginoon yun. Diba? Pero mga kapatid, yung fivefold ministry, it is something foreordained before the foundation of the world. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, gusto ko maging pastor. Mga kapatid, yung pagiging pastor foreordained na yon. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, dahil before the foundation of the world, you are already foreordained to be a pastor. Hindi ka inordain ng Panginoon. Amen. Nasa Panginoon, gusto ko maging pastor, kung gusto maging propeta. Hindi, mga kapatid. That is something foreordained by God before the foundation of the world. At marami sa mga tinawag ng Panginoon, hindi nila desire yung office na yan. Pero wala silang magawa pagkat sila ang pinili ng Panginoon. Amen. At nang pumili ang Panginoon, hindi niya pinili anghel na mangaral sa inyo. He chose a man to preach the gospel. Ibig sabihin, mga kapatid, amen, yung tao na kanyang pinili ay yung tao na kanyang pinili na mangaral sa inyo ay tao din. Nang ibig sabihin, mga kapatid, that man could be subject to error. Pwede rin siyang magkamali, pero siya pa rin ang pinili ng Panginoon para, amen, kayo'y makakilala sa Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ni Brother Barnum, yung pastor nyo, tao din yan, nagkakamali din yan, but give him respect because he is ordained by God, amen, to bring you through. Amen.
Pero huwag kayong mag-alala kung isang pastor ay tinawag ng Panginoon. Kapag nagkamali yan, God is under obligation to correct the pastor. Why? Pagkat siyang tumawag sa pastor. Kapag siyang tumawag sa pastor, magkamali yan, ikukorek yan ng Panginoon pagkat siya ay tinawag niya. Amen. Now, that's the thing. That's why you've got to be sure that you are sitting under the ministry that is called by God and sent by God. Amen. Hindi lang ako gusto kong dumalo dito sa Diyos ito kasi itong malapit sa bahay. Hindi ka na, mga kapatid. You have to be sure, mga kapatid, that you are sitting under the right ministry. Now, in verse 5, the Lord is revealing to Jeremiah His calling. Ano kanyang purpose? That God foreordained him to be a prophet unto the nations. But look at the response of Jeremiah, verse 6. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Nang nag-respond si Jeremiah sa kanyang calling, nagkaroon siya ng excuse. Sa tingin niya, he is unqualified to be the spokesman of God. Feeling niya, he doesn't have that ability to be God's spokesman to the people. Sabi niya, behold, I cannot speak. Parang si Moses, I am slow of speech. Mabagal ang aking dila, hindi ko kayang pinapagawa mo sa akin. Pero wala kang magawa. Amen. Siya ang pinili ng Panginoon. Kaya kung meron kang problema, amen, sa pastor mo, na pinili ng Panginoon, questionin mo yung Diyos, siyang pumili. Di ba? Kasi ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang naglalagay. Tama ba? They are just men sent from God. But God chose them to be your pastor. Amen. To feed you with His Word. For you to grow spiritually. Especially in this age para mahanda kayo sa pag-agaw. Diba? Anong sabi sa Bible? Blessed is that servant when the Lord cometh shall find so doing. Anong gagawa niya? Amen. The faithful and wise servant would give the meat in due season. Diba? Ipapakain niya yung pagkain sa takdang panahon. At sabi niya, blessed is that servant when the Lord comes shall find so doing. Mapalad yung servant na yun. Anong servant? Yung nagpapakain ng meat in due season. Yung ipinapakain niya yung pinakinakailangan ng kongregasyon. Why? Amen. Pagkat yung kanyang household, amen, yung mga tupa na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay maihahanda sila sa pagbabalik ng Panginoon. Pagkat hindi niya pinapangaral ang lumang mensahe, ang mensahe na nakaraan, ibinibigay niya the food in due season. At yung pagpapakain in due season is connected with the coming of the Lord. Because blessed is that servant when the Lord comes shall find so doing. Why? Because He's giving the meat in due season. That's always the case. Kapag ang Diyos tinatawag niyang isang tao, they feel their insufficiency just like Jeremiah. Lord, I cannot do this. Si Jeremiah, Lord, I cannot speak. I could not be a good spokesman for you. I'm just a child. Sa ibang translation, he's a young man. I'm just a young man. Ay, ibig sabihin, pwede kang pumili ng mga merong may edad na dyan or something like that. I'm just a child. I'm just a young man. So nakita niya kanyang insufficiency. It seems to him na God could have a better option. Bakit siya pinili? But look at God's response. Verse 7. But the Lord said unto me, say not, I am a child.
For thou shalt go to all that I shall send thee. And whatsoever I command thee, thou shalt speak. Huwag mong sabihin, bata ka ba? Marahil si Jeremiah ay nasa kanyang late teens or early 20s. Considering yung haba ng kanyang ministry. Sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin that you're still young. At sabi niya, for thou shalt go to all that I sent thee. God demands obedience to His servant. Pupunta ka sa lugar kung saan kita isusugo. Sabi nga ni Paul kanina, papaano sila mangaral kung hindi sila isinugo? Ibig sabihin, sinugo sila ng Panginoon. Tama ba? At sabi ng Panginoon kay Jeremiah, thou shalt go to all that I send thee. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagsugo, papupunta niya sa lugar. At kinakailangan, sumunod siya. Alam niyo sa ministry ni Pastor Fidel, hindi lang siya ginawit ng Panginoon sa isang lugar. Di ba? Maraming mga gawain ang nabuksan through His ministry. That's why nakita ko sa nature ng kanyang ministry ang apostleship. Di ba? Nagkaroon ng gawain sa Lingayen, Mapandan, Ordaneta, Baguio. Alam nyo, sa totoo lang, because of the nature of God's ministry, siguro kami mga kapatid, especially kami ni Kuya, kami siguro yung naging estudyante na napakaraming school na napuntahan. Binibilang ko yung school ko, 8. Siya nagsimula dito sa Dagupan na mag-ministry. Of course, una, nag-aral kami sa St. John. Then, nang lumipat kami ng bahay sa Bunuan, lumipat kami sa St. Michael. So, ayun yung pangalawang eskwelahan ko. Ngayon lang, ipinadala siya ng Panginoon sa Ordaneta. Kinakailangan lumipat uli kami ng school. Kaya wala kami permanenteng kaibigan. So, nang grade 6 ako, pinapunta siya ng Panginoon sa Ordaneta para magbukas ng gawain. Okay, nag-aral ako sa St. Andrew ng grade 6. So, ayun yung pangatlo kong school. Then, nung first year high school ako, nag-aral ako dyan sa Ordaneta National High School. And after several years na medyo okay na yung gawain doon, pinadala siya ng Panginoon sa Baguio. Naku, lilipat na naman kami. Naka-4 na eskwelahan na ako. Kaya, alam niyo mga kapatid, kami yung ni Kuya, kami yung nakaranas na nag-umpisa na yung klase ng school, ilang buwan na kami, biglang lilipat kami, magiging transfer kami. Iba na naman ang kaibigan. Katapos kinakailangan yung mga records namin itatransfer. Because of the nature of His calling. Pumunta kami ng Baguio. Yung una namin nirentahan na bahay doon sa KM3. Ang pinakamalapit doon na school, yung PCEC, yung Pine City Educational Center. Malapit doon sa pinag-college ni Lavada Flor. Doon, bumunta kami sa Baguio, pang-5 ko ng school yun. Kasi yun ang pinakamalapit na school, doon kami in-enroll. Nagkaroon pa ako ng shock kasi yung mga kaklase namin, mga adik, nagmamariwana. Katapos may mga dalang balisong doon sa katapos pag-recess, umuusok yung room sa mga sigarilyo. That was second year high school. Then lumipat kami sa Gisad. Ferguson, kasi katapos Gisad. Kaya nalipat na naman kami na school. Pinakamalapit yung Easter School. So pangilan na yon? Pang-anim ko ng school. At nang medyo okay na yung gawain sa Baguio, medyo na-establish na, sabi ni Daddy, baba na tayo. Kasi nandito yung main church. So bumaba na naman kami. Kaya dito ako nag-college sa Computronics. Pangilan na yun? Pang-7 na. Di ba?
Pang-7 na yon. Pagkatapos kumuha pa ako ng unit sa education, sa BSU. At nag-board exam ako ng teacher, kaya licensed teacher ako. So, walo yung school ko. O baka mayroon din, mas marami pang school. Hindi ko alam kay Kuya, baka mas marami siya, baka pinalagpasan niya pa ako. Kasi yung nature ng kanyang ministry. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, pupunta ka kung saan kita ipapadala. Kaya pag ganun kami. Iba na naman yung kaklase mo, mag-a-adjust ka naman. Meron ka ng na close na kaibigan, iiwanan mo na naman. Katapos ibang set of friends na naman. Katapos after a year or two, iiwanan mo na naman sila. Iba na naman. Ganun ang naging buhay namin. Why? Because we have to move from one place to another. At siya ginamit ng Panginoon, kaya maraming nakapasok na ministro sa mensahe sa norte, sa Pangasinan. Maraming mga ministro dyan, they could point back sa ministry ni Pastor Fidel pagkat siya ginamit ng Panginoon para makakilala sila sa mensahe. Kasi ang nature ni Daddy, kapag nakarinig yan ng isang mensahe na bago sa kanya, na-excite, gusto niyang i-share kahit kanino. So, ayun ang naging buhay namin. Salamat sa Panginoon, hindi na ako nag-aaral. Amen. Kaya, napakarami ng school na pinuntahan. Sabi nito ng Panginoon kay Jeremiah, but the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I send thee. So, wala kami magawa. Nakasettle na kami sa Ordaneta. Tumira pa kami sa parang mansion dyan na may multo. Ang ganda-ganda, pinakamalaking bahay namin. Talagang marble yung ang daming rooms. Pinakamalaking bahay. Walang gustong may renta kasi may multo raw. Marami sila nakikita. Pero kami mga kapatid, dahil mura, sige. At least malaki. Maraming worker. Di ba? After nyo masettle sa isang lugar, sabi ni Daddy, nanaginip kasi ako na merong eroplano na naglanding doon sa bundok. Katapos bumaba ako, kasi may mga tao na sumalubong. Akit tayo ng bagyo. Nakakaya na naman ng bagyo. Iba na naman ng kaklase ko dyan. Nakakaya na magpapakilala. Para kang na out of place kasi magkakakilala na yung mga papasukan mo. Ikaw, mag-a-adjust ka na naman. Ganon yung naging buhay namin. Misa lang ako magkwento, kaya ngayon lang ako nagkikwento. Para maunawaan niyo. Because that's the kind of nature ng ministry na binigay ng Panginoon sa ating pastor. Amen. Maraming gawain na nabuksan. Of course, we don't get into the details of the story, but yung mga old ones dito, you know all the details of the story. For thou shalt go to all that I shall send thee. And whatsoever I command thee, thou shalt speak. Okay. Kung anong sinabi ko sa'yo, sabihin mo. Sabi ko mga kapatid, kung ayan lang pag-uusapan, kayang-kaya yan ni Daddy. Kasi kung anong sinabi talaga, sasabihin niya. Maggalit ka sa kanya, bahala ka na. Okay. And whatsoever I command thee, thou shalt speak. Why? Because they are God's spokesperson. You will hear from God through them. Amen. Kaya nga, makita natin sa Revelation 2 and 3, unto the angel of Ephesus, unto the angel of Smyrna. If God has a message to the church, He would speak to the angel. Diba? Merong angel of the Lord, merong angel of the age, at merong angel of the local assembly. So if we believe the angel of the Lord, we have to believe the angel of the age, which is Brother Branham. If you believe the angel of the Lord and the angel of the age, you must also believe the angel of your local assembly. Why? Pagkat kung merong mensahe ang Panginoon na dapat marinig ng Mount Zion unto the angel of Mount Zion Tabernacle. Ibibigay na yung mensahe pagkat ayun ang pangailangan ng kongregasyon.
God deals with the angel of the local assembly. Hindi mo pwedeng sabihin, naniniwala ko kay Brother Branham, pero yung pastor ko, medyo, depende. Yung iba nga, sabihin nila kilala mo ba si Brother Branham? Siyang angel of this age, siyang prophet. He was born April 6, 1909, 5 a.m. in the morning. Kabisado niya. Diyan lang sa log cabin, kabisado niya. Life story ni Brother Branham. Pero tanungin mo siya, Brad, kailan ang birthday ng pastor mo? Aba, si Brother Branham, na angel of the age. Di ba? Hindi niya pa nakasama. Si Brother Branham hindi nag-aaral na direkta sa inyo. Wala kayo doon sa mga meetings. Hindi nag-Bible study si Brother Branham sa inyo. Yung local pastor nyo, nagturo sa inyo, nagpagal sa inyo. Pero kung minsan yung mga tao, proud sila, si Brother Branham, sinilang siya sa ganitong lugar, o lagkabin lang, alam mo, yung ganito nangyari sa ano. Katanin mo, Brad, kailan bang birthday na pastor mo? Hindi ko alam, kailan nga ba? Amen, you should know your pastor also. Amen. Praise the Lord. Now, verse 8, be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Bakit ito sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah? Pagkat alam ng Panginoon na sa ministry ni Jeremiah, he would face lots of oppositions. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanilang mukha. Nakita mo, galit yung mukha nila sa mensahe mo, huwag kang matakot sa kanila. Kahit hari pa man yan, kahit opisyal pa man yan ng nasyon, kung ikay nangangalit ng kanilang ngipin or something like that, their teeth are gnashing because of anger, huwag kang matakot sa kanila. Why? For I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Amen. Nag-ibig sabihin, ako'y sumasayo. I would deliver you from troubles. Amen. Dahil tinawag kita, amen, ako ang defender mo. Ipagtatanggol kita sa mga opposition mo. Pagkat ako ang nagtawag sa iyo, I am under obligation to defend you. Verse 9, then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Amen. Nag-iisip si Jeremiah. Amen. Sabi niya, I cannot speak. I'm not a good speaker. I'm just a young man. Pero hinawakan ng Panginoon ng kanyang bibig. Jeremiah, huwag kang mag-alala sa mensahe. Amen. Dahil ako ang tumawag sa iyo, ako ang magbibigay ng mensahe sa iyo. I will put words on your mouth. Amen. Kaya I believe, mga kapatid, ang bawat tinawag ng Panginoon, meron silang mensahe. Hindi kanilang mensahe, Diyos ang maglalagay ng mensahe sa kanilang bibig. Why? Because they are God's spokesperson. Sinabi mong tinawag ka, wala ka namang mensahe. Bakit ka isinugo na mensahero? Anong ihahatid mo na mensahe? Parang postman. May sulat po kayo. Nasaan yung sulat? Wala naman. Amen. Ibig sabihin, kaya dumadating yung postman, meron siyang daladalang mensahe. Amen. Mensahe para, at mga kapatid, nagpadala ang Panginoon, tayo ang recipient na mensahe na pinadala ng Panginoon sa age na ito. Isa tayo sa mga recipient. I will put words on your mouth. Salamat sa Panginoon. And the Lord has been doing this. Ang Panginoon nagbibigay ng mensahe. He is the one putting words in our mouth, in the mouth of the ministers, para merong maipakain. Katawag ng pastor sa ibang mga gifts. Iba. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ang pastor magbabakasyon, for example, ng isang taon, at sabihin niya, mga kapatid, gusto ko magbakasyon na magkakaroon ko ng sabbatical year. 1 year, magpapahinga ako. Pumunta ako sa dakong ito, for example. Okay. At ang magtuturo sa inyo pansamantala habang wala ko ay evangelist.
o teacher? Now, kayo naman congregation, siguro first month, okay kayo. Second month. Pero there's something na kapag tumatagal na wala yung pastor, hinahanap niyo na. Diba? Ang evangelist, meron din siyang gift. Pero pag tuloy-tuloy na siya lang, wala yung pastor, parang, namimiss ko na si pastor. Kailan kaya babalik? Diba? Pero di ba kayo nagtataka? Pag pastor na ibinigay sa inyo ng Panginoon, kahit 30 years na nagtuturo sa inyo, hindi kayo nagsasawa. Kahit 40 years na yan, hindi kayo nagsasawa. Pero yung gift ng teacher or gift ng evangelist, mga kapatid, hinahanap nyo na. Ganyan na nangyayari. Yung sa Barin noon, nang wala pa yung live streaming, nag-a-assign ako. Hinahanap-hanap ako doon. Bagamat may nagpapakain, hinahanap nila. Why, mga kapatid? Iba yung favor na ibinigay ng Panginoon sa pastor in connection to the members. Mahirap unawain yan. 30 years na nagpapakain sa iyong tao, hindi ka pa rin nagsasawa, gusto mo pa rin siya mapakinggan? Hindi mo siya mapakinggan ng ilang buwan, hinahanap-hanap mo na? That's a special favor. That's the bond na nilagay ng Panginoon between the shepherd and the sheep. Now, so it is God that put words in the mouth of Jeremiah. Verse 10. Now look at this ministry now, because this is a pattern. See, I have set thee, or I have this day set thee over the nations and over the kingdoms. So medyo malaki itong ministry niya, because he was set over the nations and over the kingdoms. Ang isang pastor, God has set him over a local assembly. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Ito palang gawain ni Jeremiah, isang ministro ng Panginoon. Now, dalawang bagay mapapansin niyo yan if you are looking at that. Look at those words na binanggit yan. Ang isang ministro, meron siyang ministry of planting. Para siyang farmer. Binanggit dyan yung root out, yung opposite niya, yung to plant. You root out and you plant. Ayan ang trabaho ng farmer. Diba? Nagtatanim sila ng binhi at nagro-root out din sila. May mga tinatanggal sila doon sa lupa. Diba? Ganyan ang farmer. Kapag nagtanim niya, maraming mga masamang damo, tinatanggal niya yan. Itinatanggal yung mga bato. They are rooting out and they are also planting. That's the ministry of a farmer. At ano pa? Meron din silang ministry of a carpenter or a builder. Pagkasabi ito, to pull down and to destroy and to throw down, to build. Yung opposite ng to build is to pull down, to destroy and to throw down. Ayang bagay na yan, to build and to pull down, to destroy and to throw down, that's the ministry of a builder or a carpenter. Di ba? Meron silang sisirain, katapos gagawa sila ng bagay. Marami dumulo sila yung old structure sa lupa, na lumang bahay, pagkatapos nilang ma-demolish, magtatayo sila ng bago. Ayan ang ministry ni Jeremiah. Meron siyang rooting out ministry, meron siyang planting ministry, meron siyang pulling down ministry, or destroying ministry, or throwing down ministry, meron din siyang building up ministry. Amen! At ganoon din mga kapatid, nang tinawag ng Panginoon si Pastor Fidel, ganyan din ang kanyang ministry. Isa rin siyang farmer. Amen! Bilang farmer, tinatanim niya ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. That is planting. Pero mga kapatid, meron din siyang binubunot sa atin. Pagkat ang ministry na ito, nangyari kay Jeremiah, how? By preaching the word. Anong sabi ng Panginoon kay John the Baptist sa kanyang ministry? Every valley will be exalted. Every mountain and hill will be made low. Diba? And the crooked will be made straight.
and the rough places plain. Paano natupad yun? Natupad yun sa pangangaral ni John the Baptist. Yung mga crooked ay naituwid. Amen. Yung mga humble, itinaas ng Panginoon. Yung mga self-righteous, binaba ng Panginoon. Do you see that? Kaya ministry na ito, merong planting, meron ding rooting out. Kaya mga kapatid, if you've been sitting under this ministry, marami ring tinanggal ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! Amen. Why? Pagkat sa pangangaral ng salita ng Panginoon, tinatanggal niya yung mga hindi nice na hindi karapat-dapat sa mata ng Panginoon sa ating buhay. Tinatanggal niya yung masasamang ugali. Tinatanggal niya yung mga maling tradisyon. Amen. Pero itinatanim yung puro na salita ng Panginoon. At hindi lamang yan mga kapatid, meron din siyang ministry of a builder. Amen. A carpenter. Ano ang kanyang ministry? Amen. Sabi ito, to pull down. Oh my. To destroy. To throw down and to build. Kaya no wonder na kayo'y unbeliever pa mga kapatid. Napakaraking stronghold ang binilid ng kaaway sa buhay nyo. Kaya ganun ang buhay nyo, kaya kayo sugarol, kaya kayo babaero, kaya kayo bihag na maraming bisyo. Amen. And so on. Bihag ng kasalanan, bihag ng maling unawa, bihag ng tradisyon ng tao. Why? Pagkat malaki ang stronghold na tinayo ng kaaway sa buhay nyo. Pero nang isinugo ng Panginoon si Pastor Fidel at nagsimula siyang mangaral sa atin, amen, yung mga stronghold ng kaaway sa buhay natin, unti-unti ding pinabagsak ng pangangaral ng Ebanghelyo. The Lord destroy the stronghold of the devil. Yung stronghold ng kaaway dyan, amen, through the preaching of the gospel, amen, amen, it was pulled down. Kaya masasabi ko, marami nang binago ang Diyos sa ministeryong ito. Maraming mga dating adik, binago ng Panginoon. Maraming mga dati, amen, nalulug sa sugal, nalulug sa masamang bisyo, binago ng Panginoon. Pagkat ang tunay na ministeryo ng Panginoon, meron siyang, amen, throwing down, destroying. Amen. At isa tayo mga kapatid that could testify when we sit under this ministry, maraming binunot ang Panginoon sa atin. Amen. May mga dati kriminal, may mga dati mga nalulun sa bisyo, pero tingnan nyo ang buhay nyo ngayon because you are sitting under the ministry with the ministry of throwing down. Hallelujah! Kaya I could say, when I was born again, the things I used to do, I don't do them no more. At paano kayo na born again? Na born again kayo pagkat nakarinig kayo ng salita ng Panginoon. At paano kayo makakarinig ng salita ng Panginoon kung walang mangaral? Merong isinugo sa buhay nyo. Sinugo si Pastor Fidel na mangaral sa inyo. At sa kanyang pangaral, kayo ay tumugon. You believe it in your heart and you start to call upon the name of the Lord. Amen. Hindi lamang pinabaksak ng Diyos ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Merong binild sa atin ng Panginoon. Amen. Sa mamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon, binibuild niya yung stature of a perfect man. Amen. From faith to virtue, to knowledge, amen, to temperance, to patience, to godliness, to brotherly kindness, hanggang ma-reach natin yung capstone mga kapatid. And that could not be done without the preaching of the gospel. That could not be done without the preaching of the pure, unadulterated word of God. Amen. Marami pang binago ng buhay dito mga kapatid. Yung mga iba nauna na sa atin. Pero tayo nananatili pa rin. Nandito pa rin tayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Merong nabibuild sa atin. Nabibuild yung ating pananampalataya. Kung dati-dati mga kapatid, amen, maliit o wala kang pananampalataya. But when you started, amen, sitting under this ministry, nabibuild ang iyong faith.
Dati wala kang wisdom, wala kang knowledge, mga kapatid. Madali kang madaya na kung sino mangaral. Pero mga kapatid, when you sit under this ministry, you grow in the knowledge of God. Maging yung mga misteryo na hindi may paliwanag ng theologian, amen, naunawaan mo, nalaman mo. Why? Pagkat merong ipinadala ang Panginoon. Merong ipinadala ang Panginoon na mangaral para sa atin. Something is being built and something is being destroyed. Kung dati, isa kang tao na napakaraming pamahiin, mga maling paniniwala, maraming orasyon, mga kapatid. Pero nang dinala ka ng Panginoon sa minsang ito, amen, winasak niya ang tradisyon ng tao. Winasak niya ang paniniwala ng tao. Why? Amen. Pagkat merong nangangaral ng purong salita ng Panginoon, it would destroy the works of Satan. It would destroy the traditions of man. It would destroy the works of the enemy. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, we are under the ministry that could prepare us for the body change. Amen. That could prepare us, amen, for the going away. Why? Pagkat hindi lamang destroying ang ministry dito, merong building. Merong building. Merong building. Hindi lamang winasak yung vision mo sa buhay, merong binibuild sa'yo. Hallelujah. Lumalago ka sa unawa. Lumalago ka sa relasyon mo sa Panginoon. Lumalago ka, mga kapatid, sa pananampalataya. Why? Pagkat merong building ministry, merong karpentero na isinugo ang Panginoon. Hindi lamang siya, hindi lamang gift ng farmer ang ibinigay niya, hindi lamang para magtanim, para mag-build din, mga kapatid. Mag-build din, mga kapatid. Hallelujah! Amen. At ano ang builder? Amen. Kumukuha siya ng materyales. Amen. Doon sa iba't ibang lugar. We are lively stones. Sabi sa Bible, that is being built up to be the habitation of the living God. Galing tayo sa iba't ibang conditions of life. Galing tayo sa iba't ibang maling katuruan, maling denominasyon. Pero mga kapatid, ginather tayo. At paano kayo nag-gather kung walang mga ngaral? Ginather tayo ng minsaheng ito pagkat merong nangaral ng minsaheng ito. Bakit kayo naniniwala sa minsaheng ito? Hindi kayo maniniwala kung hindi nyo napakinggan. Napakinggan nyo. At bakit nyo napakinggan? Because God sent a man. Amen. For you to hear the gospel. Pagkat elect ka ng Panginoon, kailangan magpadala ang Panginoon ng mensahe. Alam ng Panginoon kung nasaan ka. Alam ng Panginoon kung saan niya isusugo ang kanyang ministro. At dito sa Pangasinan, maraming pinili ang Panginoon. Kaya siya nag-raise up ng mga mangaral para kayo makakilala sa Kanya. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat sa ministry na ito. Diba? Tingnan nyo yung mga mega churches ngayon. Pinupunta ng mga celebrity. Eloquent din yung mga pastor nila. Pero makita mo yung buhay ng tao, hindi nagbabago. They're not preaching against sin. Walang pulling down. Anong sabi sa Bible? All Scripture is given by inspiration of God. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God would be thoroughly furnished in all good works. Kung ikaw ay pumunta sa simbahan dati ni Eli Soriano, puro doktrina ng kanilang pinuno. Doctrine. Di ba? Pero mga kapatid, kung doktrina, baka lumaki yung ulo mo. Pero ang Scripture is not just for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, para malaman mo ang gagawin mo. Alam mo maghanda. Merong instruction na tuturo sa ang isang iglesia na wala ng correction, na wala ng reproof, that is not the church of God. Because the church of God, hindi lamang doktrina, may reproof, may correction, may instruction in righteousness para kompleto tayo.
At salamat sa Panginoon, mga kapatid, nagtumawag ang Panginoon na mangaral sa Mount Zion. Hindi niya tinawag ang duwaga. Amen. Matapang silang mangaral. Kung ano nakikita nilang tama, ipapangaral nila. Isa yan sa nature ni Daddy na maging iwanan siya ng kaibigan niya, ng matatalik ng kaibigan. Kung may nasumpungan siyang katotohanan, handa siyang iwanan lahat. Kahit anong sabihin nila, salamat sa Panginoon. Ganyang mga klaseng mga tao ang isinugo sa atin ng Panginoon. Why? Kinakailangan merong pulling down ministry. Merong destroying the works of Satan. Amen. Merong rooting out ministry. Pero hindi doon, kinakailangan meron ding planting. Meron ding mensahe. Merong planting at meron ding building. Amen. Ayan ang ministeryo na kompleto, mga kapatid. And if you are sitting under that ministry, walang duda maihanda kayo sa paghahagaw. You will be in a rapturing condition. Why? Because you are hearing the pure, unadulterated Word of God that is able to prepare you for the catching away. Pagkatapos in-expound ng Panginoon ng ministry na Jeremiah, nagbigay siya dyan ng 2 visions. Hindi ko nadadaanan, baka mapahaba tayo. Pero I'd like you to jump in verse 17. Jeremiah 1 verse 17. Sabi ng Panginoon, thou therefore gird up thy loins and arise. Bagkat ang mensahe ni Jeremiah, it's a message of judgment and blessing. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, gird up thy loins and arise. Ibig sabihin ng gird up thy loins, you have to be prepared for service. Kasi nung unang panahon, ng mga kalalakihan, nakarobe din sila. Kung hindi nila gineared yung loins nila, hindi nila tinali dito sa baywang, it will hinder them in doing something. Kaya kinakailangan, they have to girdle themselves. Ibig sabihin, they are ready for service. And he speak unto them all that I command thee. Sabihin mo sa kanila kung anong inuutos ko sa iyo. Be a faithful spokesman. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. Huwag kang matakot sa kanila. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha. Pagkat sabi na Panginoon sa verse 18, for behold, I have made thee this day a defense city. Ngayon, ginagawa kitang fortified city. Defense city. Nang ibig sabihin ay a strong city that could not be captured because it's fortified. I have made it this day a defense city. And an iron pillar and brazen walls against the whole land. Huwag kang matakot sa kanila. Ngayong araw na ito, gagawin kitang a defense city. In which I will make you as strong as the fortified city. As an iron pillar, as brazen wall against the whole land. Against kings of Judah. Because Jeremiah preached, hindi lamang sa isang hari. Sa panahon ni Josiah, amen, and so forth, hanggang sa panahon ni Zedekiah. And Josiah was the last righteous king. Lahat puro wicked king na ang sumunod kay Josiah. Kaya ayan yung mga tao na pinangaralan ni Jeremiah. Sabi niya, I will make you defend like a defense city and an iron pillar and a brazen wall against the whole land, against the kings of Judah. Nako. Against the princes, mga officers. Against the priest. And against the people of the land. Nang ibig sabihin, mga kapatid, sa ministry,
ni Jeremiah, he would encounter oppositions. Hindi lamang opposition sa isang ordinaryong tao, maging sa mga rulers, sa king, sa mga princes, sa mga priests, mga religious leaders. Pero tinan niyo ang sinabi ng Panginoon sa kanya sa verse 19, and they shall fight against thee. Lalabanan ka nila. Lalabanan nila minsay na pinapangaral mo. Pero sabi ng Panginoon, but they shall not prevail against thee. Marami mang oposisyon, marami mang kumalaban sa iyo. Sabi, but they shall not prevail against thee. You know the reason? Sabi na kayo, for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Huwag kang matakot sa oposisyon. Amen. Huwag kang matakot kung sino man mag-oppose sa iyo o kumalaban sa iyo. Pagkat sabi ng Panginoon, pagkat ako isa sa iyo at anumang trouble ang mapasukan mo, I will deliver you. Pagkat kasama mo ako, hindi ka nag-isa. Mga kapatid, ayun ang kagandahan. Pagkat kapag ang Diyos ang nagsugo, siya ay sumasama doon sa kanyang sinugo. Nang sinugo niya si Moses, nasaan ang Diyos kasama ni Moses? Hallelujah! Kaya nga sabi ni Jesus Christ, the Father has sent me. At nasaan yung Ama? Sabi niya, the Father is in me. Kaya kapag ang isang tao ay talagang sinugo ng Panginoon, ang Diyos ay sa kanya. Ano mang oposisyon, ano mang problema na kanyang harapin, magwawagi siya. Tutulungan siya ng Panginoon. Bibigyan siya ng kalakasan ng Panginoon. Pagkat kung ang Diyos ay nagsugo, hindi niya iiwanan yung kanyang sinugo. Sasamahan niya. Sasamahan niya. Sasamahan niya. Kaya hanggang ngayon, sinasamahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hanggang ngayon, ang Diyos ay sa atin. Hanggang sa dulo ng ating journey, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Malayo ng ating nilakbay. Malayo na, marami ng eksperyensya. Marami ng pakikibakang ating dinahanan. Ang Diyos ay sumasa atin pa rin. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Marami tayong troubles na napasukan, pero it was God that delivered us. Why? Pagkat ang Diyos ang nagsugo. Amen. Siya ang mag-iingat. Siya ang mag-defend. Amen. Siya ang mag-guide at mag-lead. Oh my. Praise God. I think I have to sum up. Baka mapahaba tayo. So I thank God sa ministry ni Pastor Fidel. Amen, na siyang ginamit ng Panginoon para sa atin. Sabi ko nga last Sunday sa inyo, kung wala siya, wala rin ako nangangaral dito ngayon. We are at the latter end of the ministry. And one thing that I'd like to say, in every success, there's a story behind it. In every success, there's a story behind it. And what people usually see is just the success or victory. But they don't know about the story behind that success. Kung minsan, for example, sa sports, nakita mo yung isang boxer, naging champion, world champion. Pati yung mga malulupit na mga boxer, tinalo niya. Marahil ayun lang, nakita ng tao, natalo niya si ganito, natalo niya si ganito. But there's a story behind that success. Hindi mo alam yung mga kinakailangan niya bumangon ng 5 a.m. in the morning para mag-insayo. Mag-jogging habang yung mga ibang tao masarap ang kanilang tulog. Sila na nag-iinsayo, nagja-jogging. They have to undergo with lots of training, lots of sparring. At kapag napanood mo yung laban, ang alam mo lang, oh, nanalo siya. Talented talaga ito, mabilis ang kanyang movement. Pero you don't know that in every success,
There's a story behind. Hindi mo nakita yung struggles. Hindi mo nakita na dapat sila magbakasyon ng pamilya, pero sabi niya, may laban ako, pero kayo na muna, hindi ako makasama. Alam ko, importante yan, but I have to finish my training because I have an important fight. Huwag mga kapatid. Kung minsan, if we are at the latter end, especially may mga bagong tao na naku-convert, sabi nila, oh, how blessed is the ministry. Nakita nila, oh, pinagpala ng Panginoon, establish yung church, everybody is nakaposisyon. Pero some don't know the story behind. Iba sa'yo, ang swerte naman ni pastor, ganito, ang swerte naman. Pero they don't know the story behind. Because every great ministry had a humble beginning. Maybe you don't know how this ministry started sa old house. Ang collection lang, kung minsan 20 pesos. Ang daming worker ni daddy, hindi niya alam kung paano papakainin. Kaya kami, ni Kuya, lumaki kami na dahil walang gatas, dinadamihan ng sabaw yung kanin para may padidi sa amin. Nang give up na nila yung work niya. Sometimes nakikita lang natin yung oh, mapalad si ganito, mapalad si ganito. Pero mga kapatid, you must also look back. Because behind the success, behind the victory, there's a story behind. And if you know the story behind, you would appreciate. Kapag inangat ng Panginoon ng kanyang lingkod, hindi ka maiinggit, hindi ka magagalit. Because you know the story behind. You understand their sacrifices. You knew that they had sleepless nights. Mga panahon na gusto nilang mag-give up, pero sabi ng Panginoon, anak, huwag ka mag-give up. Tinawag kita. Ipagpatuloy mo lang. Sige, laban lang, pagkat kasama mo ako, hindi kita pababayaan. Mga panahon na parang ayaw mo na, napapagod ka na, pero i-encourage ka ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Kaya mga kapatid, ang tunay na miyembro ng iglesia, kapag inaangat ng Panginoon kanyang lingkod, masaya sila. Pagkat alam nila, in every success, there's a story behind. Hindi lang isang iglap ganito na agad ang ministeryo. Napakaraming struggles, napakaraming pagkikibaka, napakaraming challenges na hinarap ng ministeryo na ito. Amen. But by the grace of God, amen, napagtagumpayan natin. By the mercy of God, nalakpasan natin lahat. Pagkat hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya bago ka magsalita ng mabilis, alamin mo muna ang story behind. Sabi nung isa, parang unfair yata kasi may mga pastor na nakita mo pinagpala. Nakita mo na yung pinagpala eh. You must first know the story behind the ministry. Amen. Mga kapatid, there are lots of stories behind this ministry. Salamat sa Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Way back 2012, that was the time na stroke si Daddy. 2012. And that was also the time before he had a stroke. That was the time na nag-decide ako mag-resign sa job ko sa Baring. Then he had a stroke. That was the time when that was before the time na nag-decide ako na mag-full-time sa ministry. Hindi natin naunawaan ang nangyari. May mga nagpanik. Paano na ang ministry? May mga nag-question. Pero itong una kong gustong sabihin. Ang Diyos ang nagtatalaga
kung gaano kahaba ang earthly ministry ng isang lingkod. Si John the Baptist, 6 months lang. Then the Lord took him home. He was beheaded. Si Jesus Christ, ang isinat niya lang sa kanyang earthly ministry ay 3.5 years. When he reached 30, he came into his ministry and ministered for 3.5 years. After ng rapture, ipapadala ng Panginoon si Moses at Elijah, at ang Panginoon din ang nag-set kung gaano kahaba sila mangangaral. 1,260 days, 3.5 years to finish the last part of the 70th week of Daniel. So Panginoon ang nagtatalaga kung gaano kahaba. And since na-stroke siya in 2012, hindi na pa siya nakapagturo sa atin. Pagkat ang Diyos ang nagtatalaga kung gaano kahaba. Pero ito, masasabi ko sa inyo. God can take His servant, or His servant may be incapable physically. Dumating yung panahon na hindi niya nakaya physically na mag-minister. Or God could even take His servant. Pero ito yung ina-assure ko sa inyo. Kung ayang ministry na yan, ang Diyos ang nagbigay. Kunin naman pa ng Panginoon ang kanyang lingkod, the ministry must continue. The ministry must continue. Do you know why? Because God would always raise up somebody to succeed the man of God. That is true. And there's something about my dad na masasabi ko. If you have a gift, he could discern that gift even in its infancy. Alam nyo, pagkat nakaplano lahat ng bagay, and the Lord knows that I will succeed my dad. The Lord called me to minister under His ministry at a very young age. Nang nagbukas ng gawain sa Baguio, doon sa Baguio was the first time I preached. I was third year high school, 15 years old. I could still. That was the first message I preached. So since that time, bagamat medyo bata, I was still in my teenage years. Nagbibigay ang Panginoon ng mensahe sa akin. Nangaral ako sa Baguio pag wala si Daddy doon. Kasi minsan bumaba ako doon sa bahay nila Sister Kuring. May Bible study noon doon. Ini-invite ako nila Brother Chito, nila Brother Marshall, ikaw mag-share. Nag-share ako, bumaba ako from Baguio. So I've been preaching for quite some time. At si Daddy, hindi niya pa ako narinig minsan kahit mangaral. Actually, kaya ako napakinggan ni Daddy, it's through my brother, Brother Beryl. Minsan, sabi niya kay Daddy, Daddy, narinig mo na ba si Ian na mangaral? Sabi niya, hindi pa. Kasi pag nangangaral siya, wala ka. Bakit hindi mo siya pag-preachin, nandun ka? So, sa madaling salita, inassign ako ni Daddy na mag-preach dito, na nandun siya nakinig. Katapos na pakinggan niya ako, there's something, kasi at that age, he did not expect na ganun yung laman ng aking sabihin at a very young age. So one time, pumunta ko doon sa room niya because I was seeking his advice for something. Malakas pa siya noon, pero narinig niya na ako nagturo. Kasi I was seeking his advice. Ang sabi niya sa akin, alam mo Ian, nakita ko meron kang gift. At sabi niya, para kung nga nakikita, parang akong si David na ikaw yung magiging successor ko. Sabi niya, Dad was still strong. Nandyan siya, alam niya kung nagsinungaling ako. Okay. Sabi niya, tinitingnan ko nga kung hanggang saan yung ministry ko Pero meron ko nakikitang gift sa iyo. So, me at a very young age, hindi ko masyadong pinapansin.
Hindi ko na, I was expecting na walang mangyayari kay Daddy or something like that. So, nung na-stroke na si Daddy, medyo nagkaroon ng panic, marami nang naisip kung ano mangyayari. Then, dahil alam ko yung puso ni Daddy, kasi lagi niya sinasabi sa akin, meron kang gift, special yung gift mo. Kasi bata ka pa lang, pero ako na pastor, napapakain mo, sabi niya. Paminsan, umakit niya sa Baguio, nandun ako sa Baguio, para makipag-sharing sa akin. So, may mga instances na ganon. Kaya na nang-stroke si Daddy, alam ko yung nasa puso niya. Kaya one time, medyo nakaka-recover sa stroke, medyo nakakapagsalita siya ng konti. Nang nagkaroon kami ng mga meeting dyan ng mga elders, sinabi niya, si Ian, ang hahalili sa akin. Marahil first time ng mga elders na narinig yun, pero alam ko na yun because he's been telling me, because he already recognized the gift in its infancy. Ay, alam ni Barney Sir, doon ka Barney Sir, nagmarong meeting dyan. So, of course, medyo alam ko na, sinabi kasi nakita niyo yung gift, pero some even question our church. Bakit hindi raw nagkaroon ng votation for the next pastor? May mga humors na lumabas na ganyan. But they did not understand how the Lord dealt with my dad and me. They have no idea. And I did never tell them. Alam niyo, throughout the ministry, Daddy, maraming na-raise up na minister. Sa mga minister na na-raise up, hindi through votation, it was through ordination. So, nasaan ako? Ha? Pati, ano? Ha? O, yun. Tignan nyo, tumatanda na rin ako. May gusto kong sabihin na wala eh. So, ayun. Then, pero ako isang tao, mga kapatid, na if there's something happens, I always look back at the Bible. Because I believe na kung ayun nangyari, if it's something that is done by God, you could always see a pattern in the Bible. At nakita ko sa Bible, nabuhay pa lamang si Moses, ni-reveal na ng Panginoon kay Moses na magiging successor niya ay si Joshua. Pagkat sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka makakapasok sa land of promise, matatanaw mo lang. Sabi niya, Panginoon, mag-raise up ka ng leader. I don't want these people to be scattered like sheep without shepherd. At pinuha ng Panginoon ang choice niya, si Joshua. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, okay, i-anoint mo si Joshua kasama yung high priest at before the congregation, mag-delegate ka ng authority so these people would obey Joshua. So, binigay ni Joshua ang kanyang basbas, ni Moses ang kanyang basbas kay Joshua. He blessed Joshua. At maging si Elijah, the Lord revealed to him kung sino ang kanyang magiging successor. Sabi niya, pumunta ka kay Elisha sa ganitong lugar at anoint mo siya to anoint you as your successor. At binasa natin last Sunday, ang sabi ni David, marami akong mga anak, pero pinili ng Diyos si Solomon na mag-succeed sa akin. Si Daddy, marami siyang anak sa Panginoon,
Pero may pinili ang Panginoon kung sino magsasaksit sa Kanya. Ito, sometimes I have to explain this that you may know. That's why as a young man, the Lord has been dealing with me. Hindi ko kumisa maunawaan bakit maaga akong tinawag ng Panginoon. Gusto niyo na akong maaga na magano? Because the Lord is preparing me already. Because in God's plan, ang Panginoon nagtakda ng length ng ministry ng kanyang lingkod. Na 2012, that would be the start ng transition. Kaya mga kapatid, ang Diyos ang nag-ordain. And I'm glad I'm not voted in this position. Because if you vote me in, you could vote me out. But it's God that dealt with Pastor Fidel and me. This is between Pastor Fidel and me. Kami nagkakunawaan. And I know how the Lord dealt with me as a young boy. Kaya I believe na itong ministeryo na ito ay pinaghandaan ng Panginoon. Pinagplanuhan ng Panginoon. Hindi ko sinasabi that it would be the same in every situation sa ibang churches. But all I know, itong ginawa ng Panginoon sa church na ito. And I could look back at the pattern na mayroong pattern na ganyan sa Bible. Amen. Kaya mga kapatid, yung iba, yung una na na-stroke na si Daddy, may mga humor sa lumabas. Paano yan? Sino ng pastor nyo? Na may mga ganyang lumabas, sino ng pastor nyo? Hindi pwede yan, nadalawa ng pastor nyo. Mga kapatid, those kinds of statement is a statement coming from a person that lack understanding. Alam niyo ba mga kapatid, when God called the Israelites na lumabas sa Egypt, there were those people that were only under the ministry of Moses. Kasi marami sa kanila that murmured against God, they died all in the wilderness. Out of that old generation, only Joshua and Caleb. And the rest, besides Joshua and Caleb, and the rest na pumasok sa Canaan, they were under the ministry of two ministries. They were under Moses and they were under Joshua. Nakuha natin? And beyond the curtain of time, they would recognize both of them. Na ginamit ng Panginoon si Moses at ginamit ng Panginoon si Joshua sa amin. Why? Sabi ko nga sa inyo, God may take His servant, but the ministry must go on. Because God would always raise up someone to take the place of His servant. Pagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang iglesia. Hindi nakakalito yun. Kung nalilito kayo dyan, sabi nga sa Bible, mayroong 24 elders. Kung gusto nyo isa lang elder nyo, tanggalin. Mga kapatid, ganyan mga kapatid, malawak ang ministeryo na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. At salamat sa Panginoon, mga kapatid, personally, I know how the Lord dealt with me. Alam kong pagkatawag ko sa Panginoon. Si Daddy, He knows personally kung anong pagkatawag niya sa Panginoon. Because we have to make diligent to make our calling and election sure. Mga kapatid, alam ko how the Lord dealt with me as a young man. At salamat sa Panginoon na mahal na mahal niya ang Mount Zion Church. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hanggang ngayon nagpapatuloy pa tayo. Binigyan pa tayo ng bonus, mga kapatid. Hanggang ngayon ay kasama natin ang ating pastor. Kaya kung minsan hindi ko naunawaan at a young age, God has to call me as a preacher. Diba? 2004, kami kinasal na mag-asawa. And since 2004, inasign ako ni Daddy ng mga alaga sa church sa Baguio. That was 2004. And after 5 years,
nagkaroon ako ng desire na pumunta sa Bahrain. Ayaw ni Daddy ako pumunta sa Bahrain. Sabi niya, bakit ka pa pupunta? Kasi alam niya nakakatulong ako sa kanya sa pangaral. Pero meron akong conviction na pumunta ako doon. Wala siya magawa, pero naalala kong sabi niya sa akin, sige, subukan mo lang para malaman mo rin kung meron kang gift ng pastoring. So, pumunta ako sa Bahrain. Amen. Within a year, amen, na-establish ang message doon. At ito pala ang plano ng Panginoon. Amen. The Lord has a plan. At isa masasabi ko na hindi kailanman tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Ayaw ko na magtagal mga kapatid dahil maraming mga ganap ngayon. Amen. Purihin ang Panginoon. Do you love Him? Amen. So while sitting there, ay meron pong gustong mga ilang presentation dito to honor the servant of God, our Father in faith. Purihin ang Panginoon.